Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Dear Papa Dudut, itago mo na lamang ako sa pangalang Brando. 25 years old na sa ngayon at isang graduating college student at kasalukuyang nagtatrabaho sa isang grocery. Brando ang madalas nilang itawag sa akin dahil masyado daw maamo at napaka-inosente raw ang mukha ko. Mukhang santo, ika nga. Sabi nga ng iba ay mukha akong isang seminarista. Sa kabilang banda ay hindi naman sa pagmamayabang, pero marami ang nagsasabi sa akin na gwapo ako. Ang sabi nila ay mukha raw akong artista. Minsan nagugulat lamang ako sa tuwing nagbubukas ako ng Facebook dahil sa dami ng friend requests at personal messages. Ako naman, syempre, ay magiliw na nakikipagkaibigan sa kanila. Hindi naman kasi ako suplado. Bagkus, personal pa akong nagpapasalamat sa kanila dahil sa paghangang ibinibigay nila sa akin. Papa Dudut. Simula pa lang noong nagkamalay ako, alam ko na isa akong lalaki. In short, straight. Mabilis akong humanga sa mga babae. Although marami nagsasabi na mukha raw akong santo, kabaliktaran ako ng nakikita nila. Isa akong wild and liberated man. Siguro nagagawa ko ito dahil nasa ibang bansa ang mga magulang ko. Wala namang pakialam sa akin ang tiyuhin ko at tatay-tatayan ko. Sa puntong ito, Papa Dudut, ay hindi na ako magmamalinis pa at aaminin ko sa inyo ngayon na dati akong player at exhibitionist. Sa katunayan nga ay naging bida na ako sa isang skandal. Pero wala akong pakialam. Ang mahalaga, masaya ako sa aking ginagawa. Pero Papa Dudut, sinubok ng tadhanang pagkalalaki ko. Nang tumuntong ako ng second year ay nakilala ko ang isang assistant professor na itatago ko na lamang sa pangalang Sir Victor. Siya ang tipo ng lalaki na kinakalokohan ng mga kolehiyala. Guwapo kasi ang professor ko na yon. Matangkad, mestizo, at maganda ang tindig ng pangangatawan. Nakakatunaw din siyang tumitig at higit sa lahat ay pamatay ang kanyang ngiti. Dahil doon ay humanga ako ng husto kay Sir Victor. Nagsimulang gumulo na rin ang isipan ko dahil sa isang iglap ay bigla akong nagkagusto sa lalaki. Hindi naman ako bakla dahil marami akong nakikitang lalaki na mas gwapo pa kay Sir Victor at mas maganda ang katawan pero deadma lang ako. Pero hetong si Sir Victor ay iba ang dating niya sa akin. Hindi lang basta paghanga ang nadama ko, kundi pagnanasa. Sa kabilang banda, dahil sa pagnanasang iyon kay Sir Victor ay inalam ko ang lahat ng bagay na may kinalaman sa kanya. May nasaga pa nga akong chismis na isa raw pedophile si Sir Victor at binabata raw niya ang mga natitipuhan niyang estudyante. Pero hindi ako naniniwala sa mga chismis laban sa kanya dahil kung titingnan si Sir Victor, isa siyang kagalang-galang na professor. Samantala, dahil sa mga lihim kong aktibidades ay tuluyang kong napabayaan ang pag-aaral ko lalo na sa subject ni Sir Victor. Kaya hindi ako nagtataka na nang matapos ang midterm ay lagapak ang grades ko sa kanya. Dahil doon ay kinausap ako ni Sir Victor isang araw. Dumarami ang mga absences mo ha sa klase. Brando, kung pumasok ka man, lagi kang late. Although wala naman akong problema sa iyo kung talino ang pag-uusapan pero dahil sa madalas mong pag-absent, you always miss my quizzes, recitation, and homeworks. Kung sa ibang professor mo ginawa yan, matagal ka na sigurong drop sa mga subjects nila. Reklamo ng aking guro sa akin. Sorry po Sir Victor, sagot ko. Hindi ako makatingin ng diretso sa kanya dahil sobra akong nahihiya sa kanya. Matanong ko lang, bakit ka ba nagpapabaya sa pag-aaral mo? May problema ka ba? Usisa sa akin ni Sir Victor. Halata sa kanyang boses na concern siya sa akin. Pasensya na po kayo sa akin. Meron lang po kasi akong pinagdaraanan na problema. Kaya po ganito ang performance ko sa subject mo. Pagtatapat ko. You know what, Mr. Santos? Kahit na may problema ka sa buhay mo, still obligasyon mo pa rin dapat na gawin ang mga yon, ang mag-aral ng mabuti. Sa totoo lang ay naawa ako sa mga magulang mo dahil ang laki-laki ng tuition fee mo tapos ay nagbabagsak ka lang ng subjects. I'm sorry, Mr. Santos, kung nasasabi ko ito sa iyo, pero sana gumising ka. College is not a joke after all.
pangaral niya sa akin, Papa Dudut. I already computed your midterms. And guess what? Your midterm grade is 57. Para makakuha ka ng 75 na grade sa final, ay kailangan mong makakuha ng pre-final grade na 93. Kakayanin mo ba yon? Napakataas naman po yata ng kailangan kong grade para makapasa sa inyo, ang sabi ko. Imposibleng maka, 93 ako sa pre-final grade dahil hindi naman ako ganong katalino. Wala tayong magagawa, Mr. Santos, and I'm sorry. Sa pagkakataong yon, Papa Dudut, ay hindi ko na napigilang umiyak. Sir, ayoko pong bumagsak. Ayaw mo palang bumagsak? Bakit ka nagpapabaya sa pag-aaral mo? Sabi sa akin ni Sir Victor. Pagkatapos ay napahinga siya ng malalim. Sir, kahit po magpa-special project na lang po kayo sa akin, ipasa nyo lang po ako. Sir Victor, nakikiusap po ako. Mananagot po ako sa tatay ko kapag nalaman niyang bumagsak ako, pagmamakaawa ko sa kanya. Sir, nagkakamali po kayo. Wala po akong bisyo. Nagkataon lang po na sunod-sunod ang problemang dumating sa akin. Kamamatay lang po kasi ng nanay ko sa sakit tapos ang tatay ko ay naloko sa pyramiding scam. Namimroblema na po ako sa pambayad ng tuition fee. Bukod pa po doon ay may problema pa ako sa trabaho ko sa grocery. At saka kakabreak ko lang po sa girlfriend ko. Pagtatapat ko baka sakaling maawa si Sir Victor sa mga dramang ginawa ko. But the bottom line here is, kung may problema ka sa buhay mo, huwag mong dalhin dito sa eskwelahan. I'm sorry pero ngayon pa lang ay sinasabi ko na sa iyo na babagsak ka. Mukhang desidido na ang guro ko na ibagsak ako. Ngunit Papa Dudut, hindi pa rin ako nawala ng pag-asa. Sir, pakiusap. Nagmamakaawa na ako sa inyo. Pangako ko hindi na po ako magpapabaya sa pag-aaral. Ayoko nang dumagdag pa sa problema ng father ko. Sir, gagawin ko po ang lahat. Ipasa niyo lamang po ako. Sa pagkakataong yon ay napasulyap ako sa aking guro na noon ay parang nakangisi sa akin. Talaga ba? Gagawin mo ang lahat para lang pumasa sa subject ko? Tanong niya sa akin, Papa Dudut. Opo sir, gagawin ko ang lahat ng sasabihin ninyo. Pumasa lamang po ako sa subject ninyo. Tugon ko. Bala ko sanang bigyan ka ng special project. Anyway, ganito ang gagawin mo. Pumunta ka bukas sa condo unit ko at doon ko sasabihin sa iyo ang special project mo. Ibibigay ko sa iyo ang address, ang sabi ni Sir Victor sa akin. Ano? Pupunta ka ba? Opo, pupunta ako, sagot ko. Papadudot, sineryoso ko ang babala sa akin ni Sir Victor. Kaya kinabukasan ay agad akong napaluwa sa address na ibinigay niya sa akin. Pero hindi ko akalain na ang pagpunta ko doon ang siyang magpapabago ng aking pananaw tungkol sa aking hilig. Pagpindot ko sa doorbell ay naghintay pa ako ng halos 1 minuto. Ngunit nang buksan na ni Sir Victor ang pinto ay napalunok na lamang ako. Tumambad kasi sa akin ang hubad ngunit nakatapis na katawan ng aking guro. Lihim akong napahanga dahil hindi ko akalain na ganun pala ka-sexy ang katawan ni Sir Victor. Pasensya na Mr. Santos. Magsha-shower sana ako kaya ako nakatuwalya. Halika at pasok ka, sabi niya sa akin. Okay lang po sir, sagot ko habang palihim na namamangha sa aking nasasaksihan. Pagkatapos noon ay inalok niya ako ng alak na maiinom. Nagkwentuhan at yun nga, nakalimutan na niyang mag-shower. Straight ka ba? Gay or bisexual? Diretsahang tanong niya sa akin. That time, medyo kinabahan ako. Oo. Alam kong straight ako, pero pagdating kay Sir Victor ay parang naguguluhan ako. Straight ako, sagot ko. Bakit parang hindi ka sigurado? Usisa sa akin ni Sir Victor. Sa expression ng mukha niya na pangisi-ngisi, mukhang hindi siya naniniwalang straight ako. Kung straight ka, bakit napapalunok ka habang nakatingin sa katawan ko? He teases me. I'll tell you, Brando, mas masarap pa rin ang feeling kung magpapakatotoo ka sa sarili mo. Anyway, I'm sexual, proud na wika ni Sir Victor. Nagulat ako sa kanyang revelasyon at hindi ko rin in-expect sa kanya na ganun din siya kadiretsahan. Wala siyang pag-aalinlangan na aminin sa akin
na isa siyang bisexual. And I'm proud of that. Yun nga lang, kapag nasa school ako, tinatago ko. Alam mo na, baka kasi masita pa ng mga pare sa eskwelahan ninyo at masisante ka agad. But you know, I'm planning to apply to another college or university after this semester. Dagdag pa ni Sir Victor. Sir, ano po pala yung ipaproject ninyo para sa akin? Tanong ko na lamang sa kanya para maiba ang topic. Hindi naman mahirap ang special project na ipapagawa ko sa iyo. Actually, hindi ka magpapakapuyat o magkakakraming. Simple lang ang gagawin mo. Susundin mo lang kung ano ang gusto ko, sabi niya. Pagkatapos ay hinawakan niya ang aking hita at tumingin siya sa akin na tila umaakit. Lalo akong napalunok nang gumapang ang kamay niya patungo sa aking maselang bahagi ng aking katawan. Sir, teka po. Ano pong gagawin ninyo sa akin? Kinakabahan kong tanong. I suppose you know what I mean. Ler sabi ni Sir Victor sa akin bago niya inilapit ang kanyang labi sa akin at hinalikan ako. Nung una ay parang hindi pa ako komportable. Ngunit hindi nagtagal ay bumigay na rin po ako at gumanti ng halik sa aking pinakapaboritong guro. Brando, don't worry. Everything will be all right. I promise you, ipapasa kita sa subject ko. Ibibigay mo lang sa akin ang sarili mo. Bulong sa akin ni Sir Victor bago niya tuluyang angkinin ang aking katawan. Hindi ko makakalimutan ang araw na yon, Papa Dudut. Yun kasi ang first time ko makipag-romansa sa kapwa ko lalaki at inaamin ko na nagustuhan ko yon. Nakaramdam kasi ako ng kakaibang kasiglahan na kailanman ay hindi ko nararanasan sa mga nakasiping kong babae. After all, tama pala ang mga chismis na isang ang pedophile si Sir Victor. Mahilig siya sa mga batang estudyante at isa na nga ako roon. Sa murang edad ko ay naranasan kung gaano pala kasarap mabuhay sa mundo. Thanks to my instructor dahil siya ang nagpaunawa sa akin noon. Samantala, pagkatapos ng unang engkwentro ay muling naulit yon. Hindi lang isa kundi maraming beses kaming nagsama ni Sir Victor sa iisang kama. Doon ay nagsimulang hanap-hanapin na siya ng katawan ko. Sa madaling salita ay naadik na ako sa kanya. Pero isang araw, nang muli akong pumunta sa condo unit ni Sir Victor ay nagulat na lamang ako nang magbukas ng pinto ay isang babae. Siguro matanda lang siya ng 1 o 2 taon sa akin. Pero ang nagpagulat sa akin ay bra at panty lang ang kanyang suot. Si Sir Victor, nandyan po ba? Tanong ko sa kanya habang iniiwasan ko siya ng tingin. Mahirap na at baka isipin niyang binabastos ko siya. Oo, nandito si Victor, sagot ng babae at parang natatawa pa. Ano ka ba? Bakit ayaw mong tumingin sa akin? Hindi mo bet ang mga babae? Bakla ka ba? Diretsahan niya ang tanong sa akin. Baka po kasi isipin ninyo na binabastos ko kayo kapag tumingin ako sa inyo. Magalang pero kinakabahang sagot ko. Hindi, pasok ka. Aya sa akin ang babae. Pagkatapos ay pumasok na ako sa loob. Pagkasara ng pinto ay muli siyang nagpatuloy. Estudyante ka ba niya? Opo, sagot ko. Makaupo ka naman parang lola na ang kaharap mo. Samantalang mukhang magkasing edad lang naman tayo. Natatawang wika ng babae. Brando ang pangalan mo, tama? Oo, ako nga si Brando, reply ko. Naikwento ka nga sa akin ni Victor. Ang hot daw ng araw raw at masarap kasama sa kama. Tapos kwento pa niya sa akin na halos mabaliw siya sa last encounter ninyo, diretsang kwento ng babae. Ha? Kinikwento niya yun sa'yo? Wika ko, para biglang nahiya sa babae. Okay lang yun, Brando, sabi ng babae. Anyway, estudyante rin niya ako. Nagpa-part-time siya sa university na pinapasukan ko. Pagkukwento pa nito. Kira pala ang pangalan ko. Nice to meet you, Kira, nakangiting sabi ko. Pagkatapos ay lumapit sa amin si Sir Victor na hubot-hubad at tulad ng inaasahan ay napalunok ulit ako. Napansin yon ni Sir Victor. Napalunok ka naman dyan. Gusto mo na naman ba? Namula ang aking pisngi at sinubukang ibahin ang usapan. May dala akong pagkain para sa iyo, Sir Victor. Ang sabi ko, sabay lapag sa mesa ng aking daladala.
Maya-maya nagbihis na si Kira at pagkatapos noon ay agad ding umalis dahil tinext na raw siya ng tatay niya. Siyempre kami na namang dalawang naiwan sa tirahan ng aking guro. Pampalipas ko lang si Kira, pagtatapat ni Sir Victor sa akin. But don't worry, alam niya yon. Actually, sa katulad niyang playgirl, wala sa kanya ang salitang seryosohan sa pag-ibig, dagdag pa niya. Ganun po ba? Mahina kong sabi. Kung magseseryoso ka man sa pag-ibig ay gusto ko ikaw, Brando. Pagpapatuloy niya. Halos maging speechless ako sa kanyang sinabi. Nakatitig lamang ako sa kanya habang siya ay mainit na hinahawakan ng aking mga kamay. I love you, Brando, bulong niya sa akin bago siya nagpakawala ng mga nagbabagang halik sa akin. Simula noon, Papa Dudut, ay officially naging magkarelasyon na kami ni Sir Victor. That point, I realized na mahal ko na siya. Kaya upang patunayan ang pagmamahal ko sa kanya ay ibinigay ko sa kanya ang buo kong katawan. Sinigurado kong hindi ako magkukulang sa kanya. Kaya lahat ng klaseng pagmamahal ay ibinigay ko sa kanya at ganun din siya sa akin. Pero ang hindi ko namamalayan ay masyado kong sineseryoso ang pag-ibig ko kay Sir Victor. Simula nang maging kami ay naging possessive ako sa kanya at madalas akong magselo sa tuwing may inakit siyang babae o lalaki na mas bata o mas matanda sa akin. Maski nga si Kira ay hindi ko na pinapupunta sa condo unit niya. On the other hand, ay inunawa na lamang ako ni Sir Victor at madalas niyang iparamdam sa akin kung gaano niya ako kamahal. Pero sa isang relasyon, hindi talaga maiiwasan ang pagdating ng mga pagsubok. Tulad na lamang isang araw habang duty ako ay natanaw ko si Sir Victor na may kasamang lalaki. Magka-holding hands silang dalawa. Nakaramdam ako ng insecurities dahil gwapo, matangkad at mas maganda ang katawan ng lalaking kasama ni Victor. Papa Dudut, aaminin kong nakaramdam ako ng matinding selos at gusto kong sugurin at pagsusuntukin ang lalaki. Samantala tila natanaw ako ni Victor kaya lumapit ito sa akin kasama ang lalaking kasama niya. Bakit mo ko ipakilala sa kasama mo? Sino ba yan, Victor? O sa ako halatang nagseselos ako ng mga oras na yon? Si Paulo, estudyante ko sa college na pinapasukan ni Kira. Saka may pinag-uusapan lang kaming mahalagang bagay, sabi ni Sir Victor sa akin. Pagkatapos ay bumaling naman siya sa lalaking kasama niya. Paulo? Siya si Brando, estudyante ko rin. Papa Dudut, nainis ako sa pakilala sa akin ni Sir Victor, estudyante. Hindi man lang niya ako pinakilala bilang boyfriend niya. Halos nag-init ang pisngi ko sa selos. Tila nakahalata naman si Paulo at nagpaalam siya sa aking boyfriend. Sir Victor, mauna na po ako. May pasok pa po kasi ako bukas ng umaga. Okay, Paulo, you may go now. Mag-ingat ka, sabi ni Sir Victor sa lalaki bago ito umalis. Samantala, hinintay na ako ni Sir Victor sa pinagtatrabahuan ko hanggang sa matapos ang shift ko. Muli niya akong dinala sa kanyang tirahan. Nagpaalam naman ako sa aking ama, hindi muna ako umuwi ng bahay. Pagpasok pa lang namin ni Sir Victor sa kanyang condo unit ay padabog akong umupo sa kanyang sofa. Oh, anong nangyari sa iyo? Tanong sa akin ni Sir Victor. Sino si Paulo sa buhay mo? Diretsang tanong ko. Estudyante ko, sagot niya. Halatang may iniiwasan siyang mapag-usapan. Estudyante mo rin naman ako ah. Hindi ba estudyante na lover mo? Teka, wag mong sabihin sa akin na nagseselos ka, sabi niya sa akin. Brando, wag mo nang pagselosan pa si Paulo. Hindi kita ipagpapalit doon, assurance niya sa akin. Sige, para mawala ng pag-aalinlangan mo, iparamdam ko ulit sa iyo kung gaano kita sinasamba. Brando, Papa Dudut. Nakakatawa man pero inaamin ko na nagselos talaga ako sa lalaking yon. Although na mga panahong yon ay tiwala ako na hindi mangangaliwa si Sir Victor, nakaramdam pa rin ako ng pag-aalinlangan, lalo na't alam ko sa aking sarili na mas lamang si Paulo kesa sa akin. At saka kung titingnan sa mga kilos niya ay mukhang mas agresibo siya kesa sa akin. Talo na ako pagdating doon, Papa Dudut, kaya hindi ko maiwasang ma-insecure kay Paulo. Sa kabilang banda ay palaging kinakampante ni Sir Victor ang loob ko, na kahit kailan ay hindi niya ako ipagpapalit kay Paulo.
Siyempre agad naman akong naniwala dahil bakas ko naman sa kanyang boses ang sinseridad na ako lamang ang mamahalin niya at wala nang iba pa. Ngunit kahit na anong gawin kong pagtitiwala kay Sir Victor ay hindi ko rin maiwasang pagdudahan siya. Napansin ko kasi sa mga kinikilos niya noon na patuloy siya sa pag-flirt sa estudyante niyang si Paulo. Nagsisimula na akong mag-alala noon dahil sobra kong sineseryoso ang relasyon namin ng professor ko. Papadudot, lalo pa akong nasaktan nang madiskubre ko sa cellphone ni Sir Victor na nakikipagpalitan siya ng message sa messenger sa lalaking yon. At ang sama pa, may mga love quotes at personal messages na may I love you ang mga nabasa ko. Doon pa lang ay halos gumuho na ang mundo ko. Walang araw at gabing hindi ako umiiyak dahil sa sobrang pagmamahal ko kay Sir Victor. Pero sa halip na kumprontahin ang partner ko ay minabuti ko na lamang na kimkimin ito. Samantala, isang gabi ay muli na naman akong natulog kasama si Sir Victor. Pero that time, tahimik lamang ako. Napansin niyo ng aking boyfriend kaya agad niya akong tinanong. Naninibago ako sa mga kinikilos mo, Brando. May problema ka ba? Sa pagkakaalam ko wala ka namang bumagsak na subjects ngayong semester. Yung final grade mo sa akin ay 86. Napabuntong hininga ako. Victor, matanong ko lang, ano bang kahulugan sa iyo ng pagmamahal? Tanong ko sa kanya. For me, love is what makes everyone happy, sagot niya. Aminin kong disappointed ako sa kanyang sagot. Yun lang? Tama naman ang sinabi ko, hindi ba? Kung walang pag-ibig ay hindi magiging masaya ang pamumuhay dito sa mundo. Paliwanag pa ni Sir Victor. Tahimik lamang ako at hindi ako umiimik sa kanyang sagot. Alam mo, Brando, ang pagmamahal ay parang tubig. Tulad ng tubig, kapag wala ang taong mahal mo ay mamamatay ka. Parang tubig ang taong mahal mo dahil nagpapaginhawa ito ng buhay. At kung kulang, mauuhaw ka at hanap-hanapin mo siya. Hindi makukumpleto ang buhay at pagkatao mo kung wala ang taong pinakamamahal mo, dagdag pa niya. Mahal mo ba talaga ako, Victor? Seryosong tanong ko sa kanya. Teka, kailan ka ba naging imotero ha, Brando? Oo, mahal kita. Ganyan din ba ang sinabi mo kay Paulo? Sa pagkakataong yon ay sumeryoso ang mukha ni Sir Victor. Ano bang gusto mong puntuhan? Pasensya na, Victor. Pero pinakialaman ko ang cellphone mo nung isang gabi. Nabasa ko lang ang mga palitan ng text ninyo ni Paulo and I found out na sobrang sweet ninyong dalawa. Well, alam ko na wala ako sa lugar upang magselos pero hindi ko mapigilan ang nararamdaman kong selos sa mga lalaking nagiging malapit sa'yo, lalo na kapag wala ako. Victor, hindi naman sa selfish ako o possessive. Pero natatakot lamang ako na maging masaya ka sa iba at makalimutan mo kung paano kita pinasaya pag amin ko sa kanya, Papa Dudut. O kaya meaning ko sa iyo, Paulo is my past. Kahit kailan ay hindi ako naging seryoso sa lalaking yon. Maski din siya ay hindi seryoso sa akin. Reply niya sa sinabi ko. Sa pagkakataong yon ay may na-realize ako, Papa Dudut. Kung pastime mo si Paulo, tiyak na pastime mo lang din pala ako. Bakit mo ba palaging kinukumpara ang sarili mo dyan kay Paulo? Brando, iba ka kay Paulo dahil mahal kita. At saka ano pa ba ang gusto mong ibigay sa iyo para mapatunayan ko sa iyo ang pagmamahal ko? Wika pa ni Sir Victor. Sa puntong iyon, Papa Dudut, ay hindi ko na napigilang lumuha. Kaya ako palaging tinatanong sa kanya kung mahal mo ako. Dahil ayaw ko nang masaktan. Nasaktan ako sa breakup namin ni Sheila noon. Ayoko nang dumating pa sa puntong masasaktan ulit ako dahil iniwan ako ng taong minahal ko ng lubos. Hinawakan ni Sir Victor ang dalawang kamay ko, Papa Dudut. Bata ka pa, Brando. Marami ka pang dapat malaman tungkol sa pag-ibig, ang sabi niya sa akin. Oo, maaring bata pa ako. Pero kami ang mas madalas masaktan dahil sa kawalan namin ng kamalayan pagdating sa pagmamahal. Alam mo ba nang mabasa ko ang palitan ninyo ng mensahe? Lalo na ang pagka-I love you ni Paulo sa'yo, nasaktan talaga ako. Halos umiyak pa nga ako Pero anong magagawa ko? Kailangan kong tanggapin sa sarili ko na hindi tumatagal ang ganitong relasyon at hindi naman habang buhay na nasa akin ka
na ibulalas ko sa kanya. Napabuntong hininga ang aking boyfriend. Please don't make this situation worse, Brando. Victor, wag naman sanang ikaw ang magbibigay ng pait na yon sa akin. Hindi ko kakayanin. Mabibigo ulit ako sa pag-ibig, sabi ko sa kanya bago umalis ng kanyang tirahan. Pagbalik ko naman sa aking bahay, ay dumiretso agad ako sa aking kwarto at doon ay umiyak ng umiyak. Sobra talaga akong nasaktan sa mga natuklasan ko kay Sir Victor. Dahil doon ay halos ibaling ko na lamang sa alak ang lahat ng sama ng loob ko sa partner ko. Marami ngang nagsasabi na ang mga kasing edad ko ay kailanman ay hindi naging seryoso sa pag-ibig. Pero nagkakamali sila. Sa ganong edad ay sineryoso ko ang pagmamahal ko kay Sir Victor. No wonder halos mapariwara ako dahil sa kanya. Sa kabilang banda, dahil sa sobrang depression ay tuluyan ko nang napabayaan ang sarili ko. Noong mga panahong yon ay sinubukan kong gumamit ng bawal na gamot. Baka kasi sa pamamagitan noon ay makalimutan ko ang sakit na dulot ni Sir Victor. Pero nagkamali ako. Bigla din akong natauhan sa tulong na rin ng Diyos at muli kong binangon ang sarili ko. Samantala ay napansin ni Sir Victor ang mga pagbabago sa akin at agad siyang nag-worry. Doon ay pinagtapat ko sa kanya na siya ang dahilan kung bakit unti-unting nasira ang buhay ko. Humingi naman kaagad ng tawad si Sir Victor sa akin at inalo ako sa pag-iyak ko sa kanyang balikat. Pero nagpatuloy ang pagdating ng pagsubok sa aming dalawa ni Sir Victor. Nang sumapit ang bisperas ng Pasko, isang pangyayari ang nagpasakit lalo ng aking damdamin. 6 pa lamang ng gabi ay tumungo na ako sa condo unit ni Sir Victor para ibigay sa kanya ang aking Christmas gift at syempre para mag-celebrate in advance ng Noche Buena. By 10 p.m. kasi ay uuwi na ako sa aming bahay para mag-celebrate naman ng Noche Buena kasama ang aking ama at mga kamag-anak. Excited akong nag-doorbell pero nang bumukas ang pinto, tumambad sa akin si Paolo na nakasuot lang ng trunks. Anong ginagawa mo dito? Una kong tanong sa kanya. Nagpa-party lang kami ni Sir Victor. Brando, halika. Pumasok ka, sagot ni Paolo sa akin. Nang isarado ni Paolo ang pintuan ay lumapit naman si Sir Victor na hubot-hubad. Victor, bakit nandito si Paolo? Usig ko sa aking boyfriend. Pero sa halip na si Sir Victor, si Paolo ang sumagot. Balak naming mag-celebrate ng Pasko habang alam mo na, nakahanda na nga yung video cam namin. Ano? Nasambit ko dahil sa pagkadismaya. Gusto mo? Sumali ka sa amin ni Sir? Ano, 3 tayo? Suggestion pa ng walang hiyang si Paulo. Sa puntong yon ay nagsalita na rin si Sir Victor. Pasko naman Brando. Halika, samahan mo kaming magsaya ni Paulo. Sorry pero hindi ako baboy, galit na sabi ko. Sumabay na rin si Paulo sa pagkairita ko. Teka, ano bang problema mo Brando? Buti pa nga't sinasama ka namin ni Sir sa kasiyahan. So gusto ninyong palabasin na utang na loob ko pa na sinasalin ninyo ako sa kababuyang ito. Kung ayaw mo, umalis ka, sigaw ni Paulo sa akin. At dahil sa napikon ako ay may 2 suntok sa muka ang inabot niya sa akin. Gumanti rin si Paulo ng suntok sa akin. Si Sir Victor naman ay umawat sa aming 2. Tama na yan. Huwag na kayong mag-away ng ganyan sa harapan ko. Galit na rin si Sir Victor sa nangyari. Napansin ko namang tumulo ang dugo sa aking ilong. Nadali pala ito ng suntok ni Paulo. Sa pagkakataong yon ay hindi ko na napigilang umiyak. Akala ko ba Victor tayong 2? Akala ko ba mahal mo ko? Kung mahal mo talaga ako bakit mo ako ginaganito? Brando, we're just having fun? Sabi naman ni Sir Victor. Ganon? Fun lang ba sa'yo ang pag-ibig? Fun lang ba sa'yo ang sex? Pues, ako hindi, sigaw ko. Alam mo Sir Victor, malaki ang paggalang ko sa'yo dati. Pero dahil sa eksenang ito ay na-realize ko na hindi ka pala kagalang-galang, wala kang karapatang husgahan ako Brando. Galit na wika ni Sir Victor. Papadudot, halos humagulhol ako ng mga oras na yon dahil sa sobrang sakit. I'm sorry Sir Victor pero na-realize ko na hindi tayo para sa isa't isa. Iba ang pananaw natin sa pag-ibig.
Alam kong hindi mo kaya na ako lang ang mamahalin mo. Kahit masakit sa akin, sige. Tatanggapin ko ang katotohanan yon. Sige Sir Victor, aalis na ako. Pasensya na kayo at inistorbo ko pa ang paglalampungan ninyo ni Paolo. Siya nga pala, heto pala ang regalo ko sa iyo. Merry Christmas sir and goodbye. Yun ang huli kong sinabi sa kanya bago ko umalis ng condo unit. Papa Dudut, yun na siguro ang pinakamalungkot na Pasko sa buong buhay ko. Doon kasi tuluyang gumuho ang mundo ko. Paskong Pasko noon pero wala akong ginawa sa bahay namin kundi ang magkulong sa kwarto ko habang umiiyak na magdamag. From there, I realized na baka karma lang ang nangyari sa akin dahil naging mapaglaro ako sa pag-ibig noon. Simula ng gabing iyon ay tuluyan nang nasira ang buhay ko. Napabayaan ko na ang pag-aaral ko at tuluyang bumagsak ang mga grades ko na naging dahilan upang tumigil ako sa pag-aaral. Nalulong din ako sa bisyo tulad ng alak at bawal na gamot. Ginawa ko lang yon dahil masyado akong nasaktan sa mga ginawa sa akin ni Sir Victor at gusto kong makalimot. Dumating din ang puntong nagtangka akong magpakamatay sa pamamagitan ng pagbigti pero nailigtas ako ng tatay-tatayan ko. Sa mga problema ko, naging sandigan ko sa lahat ng problema ko ang tatay-tatayan ko. Ipinagtapat ko sa kanya ang tungkol sa kasarian ko at relasyon namin ni Sir Victor. Buti naman at naunawaan ako ng tatay-tatayan ko at sa halip ay binigyan niya ako ng payo, tinulungan niya ako na muling makabangon sa pagkakadapa sa putikan. Nung una ay nahirapan akong mabura sa isipan ko si Sir Victor. Kahit anong gawin kong pagkalimot, aminado akong mahal ko pa rin ang lalaking yon. Hanggang sa muli ay nag-cross ang landas namin ni Sir Victor, isa sa mga naging babae niya, si Christy. At dahil ako ang may trabaho sa amin, ako ang lalaki ay nilibre ko si Christy sa isang sikat na coffee shop. Doon ay nagkwentuhan kami at ipinagtapat sa akin ni Christy na huminto siya sa pag-aaral kasi buntis siya. At ang ama ng kanyang dinadala ay walang iba kundi si Sir Victor. Tinanggihan ni Sir Victor ang anak namin at hindi raw niya kami pananagutan, kwento sa akin ni Christy. Naiyak din siya dahil sa mga nangyari sa kanya. Inamin din niyang minahal din niya si Sir Victor. Pero nang magsawa ito sa kanya, ay para siyang basahan na itinapon nito. Sa sobrang awa at konsensya ay humingi ako ng tawad kay Christy dahil alam kong ako ang dahilan kaya tinalikuran siya ni Sir Victor. Hiwalay na kami ni Sir Victor, sabi ko sa kanya at ikinuwento ko nga sa kanya ang naging pangyayari sa amin nung Pasko. Hindi ka na makikipagbalikan sa kanya, usisa sa akin ang babae. Tumango lamang ako bilang tugon. Papa Dudut, sa pamamagitan ni Christy ay narealize ko na hindi ko na dapat mahalin si Sir Victor. Mas nararapat si Christy dahil si Sir Victor ang ama ng kanyang dinadala. Bukod sa mahal na mahal pala ni Christy ang partner ko. On the other hand, minabuti ko na lamang na lumayo kay Sir Victor bilang bahagi ng pag-move on ko. Tinanggal ko ang anumang uri ng komunikasyon sa kanya tulad ng cellphone, email at Facebook. Nag-decide din po akong manirahan na lamang sa probinsya namin sa Cavite dahil madalas akong guluhin ni Sir Victor sa bahay namin. Lumipas ang ilang buwan, unti-unti na akong nakamove on sa mga problema ko. Doon na rin ako sa Cavite nagpatuloy ng pag-aaral. Nagbago na rin ako ng lifestyle. Pinanindigan ko na ang pagiging mukhang santo ko. Tinalikuran ko ang anumang makamundong pagnanasa. At sa halip ay nanumbalik ako sa Diyos. Naging volunteer din po ako ng isang organisasyon ng mga kabataang naglilingkod sa simbahan at sa komunidad. Sineryoso ko na ulit ang pag-aaral ko at nang matapos ang first semester, laking gulat ko na maging Dean's Lister pa ako. Pero syempre hindi maiwasang dumating ang mga pagsubok sa buhay. Isang araw ay hindi ko akalain na magkakakross ulit ang landas namin ni Sir Victor sa isang lugar sa Cavite. Pinilit niya akong makipagbalikan sa kanya pero humindi ako. Ayoko nang balikan ang mga nakaraan at ayoko na ulit masaktan dahil sa kanya. Oo, Papa Dudut. Sinasara ko na ang aklat ng pag-iibigan namin ni Sir Victor. Although nasasaktan pa rin ako ay tiniis ko yon. Kailangan ko kasing tanggapin na mali ang relasyon namin at kailanman ay hindi tatagal ang ganong klase ng relasyon. Nung una ay hindi matanggap ni Sir Victor na hanggang doon na lamang ang relasyon namin.
Pero dahil sa pakiusap ko ay natanggap din niya ito kinalaunan. Nagpakalayo na rin siya at kailanman ay hindi na kami nagkita pa. Sa ngayon, Papa Dudut, ay totally naka-move on na ako. Simula nang nagbalik loob ako sa Diyos, ay naging tahimik na ang buhay ko. Sunod-sunod na rin po ang swerteng dumarating sa akin. Sa ngayon ay working student ako sa isang grocery sa loob ng mall dito sa Cavite. Meron na rin po akong girlfriend at ang pangalan niya ay Rosalie. Masaya ako sa piling niya kasi napakabuti niyang tao. Sa totoo lang, ay siya na ang gusto kong mapangasawa after graduation sa college. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po ang kwentuhan natin. Muli ay nagpapasalamat na rin po ako sa pagkakataong ibinigay ninyo. Sana kung papalarin ay gusto ko sanang makilala ka ng personal. Idol na idol kasi kita. Sa mga listeners mo naman diyan ay tandaan na ang pag-ibig ay hindi isang laro kundi isang responsibilidad. At sa mga tao na gustong magbagong buhay, sinasabi ko sa inyo ngayon, hindi pa huli ang lahat. Tandaan na ang pagbabalik loob sa Diyos ang tanging makapagbibigay sa inyo ng tunay na katahimikan at kasaganahan. More power, Papa Dudut, sa mga masisipag na tao sa likod ng iyong successful na programa. Lubos na gumagalang Brando.